Magandang araw ulit mga kapatid, hapon dito sa Connecticut, USA. So, kamusta po kayo mga kapatid? Meron pa tayong isang tatalakayan na maiksi lang. Ito po yung mission at vision ng Global SRB Apo as spoken by Brother John Buenafe. I believe si Brother John Buenafe ito. So, kasi nga after ko mag-greet, nag-greet lang naman ako. Nagpasalamat lang ako sa pag-invite sa akin bilang guest na SRB. And napansin niya na bigla niyang naisip na ipaliwanag again ang vision at mission ng Apo SRB Global. Ano yung mga reasons bakit nila binuo ito? Ano yung mga dahilan? Bakit gusto nilang palaganapin ang Apo SRB kaya global 'di ba, buong mundo. So nag-umpisa sila dito sa nag-umpisa po sila sa North America. Pero syempre Philippines number 1. Pero Philippines 'yon. Outside the Philippines, North America po yata ang nakita kong nauna. So atin pong pakinggan, saglit lang 'to at atin siyang himay-himayin. Okay mga kapatid? So let's see. Teka. Saglit lang po. Okay, let's go. Evening po, Kuya Vlog. Kasi halimbawa ikaw Brad, katulad mo, SRB ka. At mga Brad mo sa SRB like us, ako SRB kami, you will listen to us. Makikinig ka sa amin dahil... Hold on, parang nagkaroon ng pagkakamali. Wait po, nagkaroon ako ng pagkakamali. Okay, let's try it again mga kapatid. Pasensya na po at hindi pa tayo gaanong sanay dito sa Evening po, Kuya Vlog. Kasi halimbawa ikaw Brad, katulad mo, SRB ka. Sandali nga po ulit. Kakamali-mali ako. Let's do it again. At mga Brad mo sa SRB like us, ako SRB kami, you will listen to us. Makikinig ka sa amin dahil Brad mo rin kami sa SRB. Na ang main purpose natin is to unite ang APO at SRB. Okay, so makikinig kami sa inyo at balikan. Makikinig din po kayo sa mga SRB. Dahil syempre ang SRB po ay gaya po ng sabi ni Founder June at saka alam na po ng SRB Inc. na ang Apo ay ating alay. Alay po natin sila. So meaning magkakampi tayo sa mga magkasangga, magkasama sa ating prinsipyo. You're rich, brother. So, kahit sa SRB, brother. So, ang APO at SRB, we are your bridge, brother. So, kahit sa SRB, sa APO, ganun din. Kasi, ang nangyayari kasi ngayon, as you can see in the Philippines, dalawa ng SRB. Okay, so magiging bridge nga po sila from SRB to APO at saka from APO to SRB, sila po ang magiging bridge. Tama naman po. Tapos nabanggit niya na dalawa na ang SRB. Ang government po, dalawa. Pero ang SRB po will always stay one.
Pero ang government po, meron pong unregistered at merong registered. Actually, dalawa na nga po yung registered at meron pang isang unregistered. So, medyo tatlo ang gustong maging gobyerno ng SRB. na ano dyan, na organization. Nag-aaway-away pa. So dapat maayos natin yan, brother. Ang ano natin dyan is let us all unite. Iisa ang pinagalingan natin, iisa ang loyalty pledge natin, iisa ang code of service natin, produce, everything is one. Apo talaga ng galing yan. So you have to, ang pinakang ano dyan is, ang main purpose dyan, if you have the chance to be an Apo, why join Apo? So, ayun po, ano. Wala naman problema po sa mga SRB na gusto pong mag-apo. Hindi po namin sila pinipigilan. Although, on the other hand po kasi gusto rin po namin ng mga SRB na maging magkaroon na po ng mga magaya po kami sa APO na professionalized, maraming professional na members para po kapag magse-service po kami, hindi na po kami mahirapan. Dumami po ang mga SRB na maging angat, kagaya po ng Alpha Pi Omega. Yan po kasi ang gusto namin mangyari ngayon sa SRB eh. Although wala po kaming against sa mga SRB na gusto mag-apo, pero hanggat maaari po ay ine-encourage po namin sila na sa SRB na lang po muna magsilbi. Bakit po? Kasi po kami po ay nahihirapan. Sobrang nahihirapan po kami na mga SRB po. Dahil sa pagsasaayos po namin ng SRB ay sobrang hirap po. Lalo po kapag nag-apo na sila or sumali po sa ibang organization, not just APO, nagkakaroon po ng hati sa, let's say, sa pagmamahal, sa, although sa APO kasi same principles, pero yung ibang mga SRB po, ang dami pong sinasalihan eh. So nahahati po, ang SRB po hindi po natututukan ng gaano. Yun po ang aking pananaw, kaya ako po ini-encourage ko po ang mga SRB manatili po at mapahalagahan yung mga paghihirap po na ginagawa po namin, yung mga sakripisyo po. Kasi po, pagka kami po nawala, ewan ko kung paano na po. Yung mga ginagawa po nila Brad Indian, ayan, yung mga service na alam namin may magpapatuloy. Kaya nga po ini-encourage po namin ang SRB na manatili po para may magpatuloy po. Saan na ba ako? Ito. Kaya kami nag-ano nitong Apo SRB is to promote it. To promote SRB na mag-Apo. Yan ang main purpose. So we are asking Apo, our Apo brothers, to help us out. To help us guide our junior or our SRB brother to be a member. To become an Apo. So yung mga high school na gusto mag-SRB, after SRB, and sila, pag nag-college sila, mag-apo sila. So, yun ang number one purpose. And the rest, we will, as we go on, as we succeed this, we can do a lot of project and everything. Ang po ngayon, kasi ang mga recruitment po ngayon, halos wala na po tayo sa high school dahil natahimik na po ang mga chapters natin, lalo na sa U-Belt, sa Manila, sa Central District. Pero meron pa rin mga high school tayong mga nag-SRB. At hindi po namin sila, kung gusto po nila mag-apo ay wala po kami magagawa. Although ina-encourage namin na let's stay SRB para mapaganda po ang SRB. Ayaw na po kasi namin yung aasa-asa na lang, nahihirapan po kami. Kapag wala kaming mga doktor, wala po kaming mga dentista, wala po kaming mga abogado, wala po mga nurse, marami pong mga SRB nurses.
Pero parang hindi ko rin gaano makita yung mga nurse na SRB, eh. Hindi kagaya ng sa Apo po, napakadami po. Kaya ano po kami, nagpo-focus po kami sa SRB. Pero hindi po kami naninira. Yun po ang kailangan ninyong alamin po kung sino po yung mga against sa inyo. Pero kami po, hindi po kami against sa SRB Incorporated. Hindi po kami against dyan sa mga SRB na nag-aapo. Ang masasabi ko kasi lahat ng mga member naman natin dito sa APO SRB, I already talked to them, they know about our purpose. So yung kaya ko na sinabi ulit ito, so para din sa lahat, we are not against SRB, we are not against APO, we are trying to everybody SRB to become one APO, to become one. Yun ang ating main purpose dito. So I was asking Sis Jill, Sis Bing, and wala dito si Brad Kevin B, na sana nakinig niya yung... Ang isa po kasi sa problema, marami na pong SRB na tumanda na rin po, eh. Kaya hindi na po sila makakapag-apo. Meron na po yung mga batch 75 po, 1975, 76, ang dami na po. Hindi na po sila nakapag-apo at kaya mananatili na po silang SRB, yung mga batch 70s. Kagaya ko po, sa SRB po ang focus ko na, wala na po akong balak na mag-apo pa. Kasi almost the same na lang naman po, eh. Gusto ko na lang po pagandahin ang SRB. Ayun na lang po ang ano namin. Like I said, hindi po kami against sa inyong mga plano. Kapag may mga gusto pong mag-apo or sumali sa apo, we let go of them with open hand po, open mind, open heart. Hindi po kami nagagalit. Although may mga SRB po na gano'n ang pananaw, yun po ang inyong alamin kung mga sino-sino po sila. Para malaman po ninyo yung mga nangyayari sa SRB. Sige po, tuloy po natin. But anyway, our president in the Philippines, Sis Jill, can talk to Brad Kevin of the National President of the Philippines na explain niya yung main purpose natin dito sa APO SRB Globe. Yun lang, so yung mga nakakinig sa sinabi ko, yun ang number one purpose ng APO SRB Globe. Okay, thank you. Good night, everybody. Maraming salamat po, Kuya Blang! Baleska! Okay, so natapos na po siya mga kapatid. Ganda nung ano po ni Utol John Buenafe. Sana nga po kaso na po sa panahon po ngayon, ang hirap na pong gawin yan. Although ang dami pa rin pong mga SRB nag-aapo, talagang napakabilib po kami sa Alpha Pi Omega. Kaya po kaming mga SRB po, yan po ang gusto po namin mangyari sa aming kapatiran. Sa ating kapatiran, hindi po sa amin, sa atin po. Dahil lahat po tayo ay SRB. Hindi po porket nag-apo na ay hindi na po SRB. Although dati, meron pong mga ganung pananaw na nasa bylaws pa po nila na kapag nag-apo na, hindi na SRB, hindi nakakamayan, bawal na mag-frat shirt. Binago po yan ng Council of Elders. Alam po yan ni Bradley Baltasar. Kasi naging member din ako sa Global na siya ang bumuo, yung SRB Global po na tinatawag, kung saan napakarami pong usapin, mga kaguluhan sa SRB po, mga kalituhan, napakarami po nun. Kaya si Bradley po, napakagandang source of information po niyan. Napakaganda po ng inyong plano. Magpapatuloy po yan na mga SRB pwede pong mag-apo. Pero kami po, ini-encourage po namin ng mga future brads namin na palaguin ng SRB at pagandahin. Dahil yun po, sobra pong nahihirapan po kami sa financial, although nakakagawa po kami ng malalaking service, kagaya po ni Brad Indian, naka-chapter po ni Brad Leo Baltasar sa Alpha. Napakadalaki po ng mga service na nagagawa.
Pero sa kabuuan po ay hindi po kaya ng SRB gawin yung mga ganun. Although ang SRB Inc. nagagawa po niya ang ganun, as a whole po, hindi po kayang i-sustain yung mga ganong kalalaking service ng tuloy-tuloy. Pero ang SRB Inc. po, kayang-kaya po. Paano naman po yung iba, yung mga wala po sa SRB Inc.? Yun lang po. Shoutout po sa po SRB Global. Maraming salamat po sa inyong pag-invite kay Brad Sadik Tapawan. Papasalamat ako kay Brad Leo sa pag-welcome sa akin. Dahil narinig ko binanggit ako ni Brad Leo at gusto niya akong pagsalitain. Nagsalita naman ako saglit. Lang ako bumate at nagpakilala. And then ang aking ka-chapter po si Brad Jimmy Bautista, aming kuya sa Alpha Epsilon chapter ng SRB po. Sa kanila po nang galing lahat ng Alpha Epsilon chapter sa Pikat po. Okay, maraming salamat po. Ako po'y tapos na at mahaba-haba. Hindi po ako against. Lagi niyo pong tatandaan po mga kapatid, never po ako magiging against sa APO. Dahil ang APO po ay aming yan po ang aming tinitingalang fraternity. Wala na pong iba. Ito po ang inyong Brad Vlog ng Alpha Epsilon. LFS po, Leadership, Friendship, and Service.